Ipinasasagot na ng Ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyong ibinabato sa kanya kaugnay sa flood control scandal. Sa pamamagitan po yan ng isang counter affidavit. Para sa detalye live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City, may express report si Camille Samonte. Camille, ano bang mangyayari? Anong proseso dito sa pagpapasagot ng Ombudsman kay Romualdez? Ruth, pinaghahain na ng Office of the Ombudsman sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico at iba pang respondent ng kanilang counter affidavit para nga ipaliwanag yung kanilang panig kaugnay dito sa mga kasong kinahaharap nila. Nitong nakaraang linggo, naghain ng supplemental complaint para sa preliminary investigation ang panel of prosecutors ng Ombudsman labang kina Romualdez at iba pa. Nahaharap sila sa mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Batay sa supplemental complaint affidavit, ang umano'y mga kickback ni Romualdez mula sa flood control scandal ay idinaan sa iba't ibang kumpanya na pagmamay-ari o kontrolado ng isang malapit niyang kaibigan. Nagsabuatan umano sina Romualdez at co para makapagkamal ng ill-gotten wealth na aabot sa 56 bilyong piso mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa mga prosecutor, ang malaking bahagi ng halagang ito ay umano'y inihahatid kay Romualdez na mga bodyguard ni Ko gamit ang mga maleta. Natuklasan ding may 5 kumpanya ang ginamit bilang mga daluyan o conduits sa paglilihis at paglilipat ng malalaking halaga ng pondo sa pamamagitan ng paggamit ng mga dummy, nominees at closely held corporations. Ang mga kumpanya na ito ay pagmamay-ari umano ng kaibigan at fraternity broad ni Romualdez. Nakabili rin daw ng isang residential property si Romualdez sa Soto Grande, Cadiz, Spain na ibinebenta umano sa halagang 471.8 million pesos. Ito ang ilang naging batayan kaya inirekomenda ng Ombudsman na sampahan ng reklamo sina Romualdez. Ruth, 15 araw ang binigay ng Ombudsman para isumite ni Romualdez itong kanilang counter affidavit. Nauna nang nanindigan ang kampo ni Romualdez na walang ginawang anumang labag sa batas ang dating House Speaker at handa silang patunayan ito. Ruth? Camille, linawin lang natin na ito ay preliminary investigation phase pa lang, hindi pa yung formal na reklamo. Pero paano kung hindi makapagsumiti kaya ng counter affidavit sina Romualdez? Ruth, kapag lumagpas na nga itong 15 days at hindi nakapagsumite sila ng kanilang counter affidavit, ay maaaring ma-forfeit na nila o ma-waive nila yung kanilang karapatan para nga sagutin at depensahan itong kanilang mga sarili dito sa mga paratang na nakalagay nga dito sa complaint affidavit. At kahit nga na wala silang isumite na counter affidavit, ay maglalabas pa rin ng resolusyon itong Ombudsman base doon sa initial na supplemental complaint affidavit. Ruth? Camille, isa pang issue dyan sa Ombudsman. Ito kasing si Senator Ping Lacson ay may sinabi siya na may mga nakuha siyang ebidensya tungkol doon sa mga anomalya dyan sa mga infrastructure projects sa Taguig at nakapagsumite na raw siya. Ano bang tugon dyan ng Ombudsman? Nakarating na nga ba dyan? Yes, Ruth, isinumite na nga ni Senator Ping Lacson sa tanggapan ng Ombudsman kanina itong mga nakalap niya na dokumento at testimonya na magiging batayan ng motu proprio investigation sa umano'y irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig. Ayon kay Lacson, kabilang sa mga tinitignan ay yung plunder, malversation at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Giit ni Lacson kung nakarang taon ang nakita nga daw nila yung Bulacan bilang halimbawa ng mga umano'y anomalya ng flood control project ay mas mabigat umano itong natuklasan nila sa Taguig. Kabilang din sa mga irregularidad yung batay dito sa mga ebidensya na nakalap ni Senator Ping Lacson ay yung mga pagpapalabas daw ng illegal na reclamation project bilang slope protection structures. May mga ghost project din daw at dobleng paglalaan ng pondo at paggamit ng lumang litrato ng mga tapos ng kontrata para makapaningil ng mga bagong proyekto na kontrolado ng isang tao mula 2019. Aabot daw sa 14.4 billion
billion pesos itong halaga ng infrastructure project sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Umaasa ang senador na makakatulong ang mga ebidensya na kanilang nakalap sa pagpapabilis ng investigasyon ng Ombudsman. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.